Sa Tagaytay, isang lalaki ang walang awang nagtangkang lunurin ang kanyang asawa sa isang tahimik na lawa. Hindi dahil sa nawasak na pag-ibig, kundi dahil sa matinding kasakiman sa malaking mana mula sa kanyang biyenan na nag-aagaw buhay. Ngunit, paano kung ang asawang inakala niyang patay na ay hindi pala talaga namatay, at ang madilim na lihim na ito ay malapit ng mabunyag? Mabigat ang hangin ng gabing iyon. Isang manipis na ulap ang nakalutang sa ibabaw ng lawa sa isang liblib na bahagi ng Tagaytay, malayo sa ingay ng lungsod. Tanging ang huni ng mga kuliglig ang maririnig, tila mga saksi sa isang kasalanang hindi dapat nangyari. Sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, isang lalaking nagngangalang Marco ang nakatayo sa tabi ng lawa. Matikas ang kanyang tindig, matigas ang anyo ng kanyang mukha, ngunit sa kanyang mga mata ay mababakas ang isang malalim na panloob na labanan. Sa kanyang tabi, si Isabel, ang kanyang asawa, ay nakasuot ng isang simpleng puting bestida na tila sumasabay sa kaputla ng buwan. Ang mahaba niyang buhok ay nililipad ng malamig na hangin. Hindi niya inasahan na ang paanyaya ni Marco na mamasyal sa lawa ng gabing iyon ay hindi lamang para magpahangin, kundi simula pala ng isang trahedya. Bakit kailangan pa nating pumunta rito ng ganitong oras, mahal? Hindi ba't pwede naman tayong bumalik bukas ng umaga? Tanong ni Isabel sa malambing na boses, sinusubukang iwaksi ang ginaw na gumagapang sa kanyang balat. Isang pilit na ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Masyadong maingay kapag umaga. Kung ganitong gabi, tayong dalawa lang. Hindi ba't iyon ang gusto mo? Tinitigan ni Isabel ang mukha ng kanyang asawa. May kakaiba sa kanya ng gabing iyon. Si Marco ay sobrang kalmado, sobrang kontrolado, na para bang may itinatago siyang isang malaking bagay. Ngunit, iwinaksi ni Isabel ang pagdududang sumagi sa kanyang isipan. Pinili niyang magtiwala. Kahit pamula nang sila'y ikasal, hindi kailanman naging sapat si Marco para iparamdam sa kanya ang tunay na kapanatagan. Naglakad sila sa tabi ng tahimik na lawa. Ang mga puno ng pino ay nagtatayugan, lumilikha ng mahahabang anino na sumasayaw sa ilalim ng sinag ng buwan. Paminsan-minsan, maririnig ang mahinang paghampas ng tubig sa pampang, na tila ang lawa mismo ay humihinga, naghihintay sa isang bagay na magaganap. Huminto si Marco. Tinitigan niya ang maitim na tubig, malalim ang kanyang tingin, tila isang taong may itinatagong plano. Hinawakan niya ng mahigpit ang mga daliri ni Isabel at nagsalita sa mababang boses, alam mo naman, hindi ba? Hindi magbabago ang buhay natin kung mananatili tayong ganito. Napakunot noo si Isabel. Anong ibig mong sabihin? Humarap si Marco sa kanyang asawa. Matalim ang kanyang mga mata, puno ng diin. Ang ama mo, si Don Ricardo. Nasa kanya na ang lahat. Malaking bahay, malawak na lupain, negosyong hindi nauubos. Pero ano ang naibigay niya sa atin? Wala. Lagi tayong minamaliit, laging nasa ilalim ng kanyang anino. Sawa na ako, Isabel. Pagod na akong mabuhay ng ganito. Huminga ng malalim si Isabel. Alam niyang matigas ang kanyang ama at hindi nito kailanman nagustuhan si Marco. Ngunit hindi sumagi sa isip niya na ganito kalalim ang galit na itinatago ni Marco. Huwag kang magsalita ng ganyan. Matigas na si Papa, pero magulang pa rin natin siya. Darating din ang tamang panahon para sa atin. Walang panahon, Isabel, puto ni Marco, nanginginig ang boses sa pinipigilang emosyon. Kung maghihintay lang tayo, mamamatay tayong mahirap. Ayokong maging talunan habang buhay dahil lang matigas ang ulo ng ama mo. Natahimik si Isabel. May takot na nagsimulang tumubo sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang panig ni Marco na talagang banyaga sa kanya. Muling bumalot ang katahimikan. Ang hangin ng gabi ay marahang umihip, dala ang amoy ng basang lupa at ng lawa. Bahagyang umatras si Isabel, ngunit lalong humigpit ang hawak ni Marco sa kanyang kamay, tila isang tanikalang gumagapos. Marco, tinatakot mo ako, mahinang sabi ni Isabel. Bakit ka nagsasalita ng ganyan? Asawa mo ako. Hindi kita kailanman pinigilan. Kung tungkol sa yaman, kaya nating magsikap ng magkasama. Sigurado akong magbabago rin si Papa kung magiging matyaga lang tayo. Isang maikling tawa ang pinakawalan ni Marco. Isang tawang walang buhay, puno ng kapaitan. Napaka-inosente mo. Ang mundo ay hindi para sa mga taong matyaga.
Ang mundo ay para sa mga taong matapang na kumukuha ng pagkakataon. Bago pa man makasagot si Isabel, bigla siyang hinila ni Marco papalapit sa lawa. Mabilis at marahas ang kilos nito na halos ikabuwal niya. Nanlaki ang mga mata ni Isabel, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nagsimula na niyang maramdaman na may mas malala pang mangyayari kaysa sa mga salitang puno ng galit. Marco, anong ginagawa mo? Nanginginig niyang tanong, habang ang buong katawan niya ay nagsimula ng manginig. Inilapit ni Marco ang kanyang mukha, halos bumubulong sa tainga ng kanyang asawa. Patawarin mo ako, Isabel. Masyado kang mabait, pero ang kabaitan mo ang siyang nagiging hadlang. Kailangan ko ang mana na iyon. At ang tanging paraan ay ang alisin ka sa landas ko. Ang mga salitang iyon ay parang kidlat na tumama sa kanya. Hindi makapaniwala si Isabel sa kanyang narinig. Ngunit bago pa man siya makatakas, itinulak siya ni Marco ng buong lakas papunta sa malamig na tubig. Bumagsak ang katawan ni Isabel. Ang kanyang sigaw ay nalunod sa paghampas ng tubig. Ang malamig na tubig ng lawa ay sumalubong sa kanyang katawan. Sinubukan niyang magpumiglas, sumipa at abutin ang anumang makakapitan. Ngunit idiniin na siya ni Marco ng buong lakas. Lumitaw sandali ang mukha ni Isabel sa ibabaw ng tubig. Puno ng takot ang kanyang mga mata, sinusubukan ng kanyang bibig na sumigaw ng tulong. Ngunit walang sinuman sa paligid. Tinitigan ni Marco ang mukha ng kanyang asawang nagpupumiglas sa ilalim ng kanyang mga kamay. Sa kanyang isipan, sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili na ito na ang tanging paraan na sa pagkamatay ni Isabel, makukuha na niya ang saganang mana. Dahan-dahang humina ang katawan ni Isabel. Ang mga kamay niyang kanina inananampal at nagpupumiglas ay nagsimula ng manghina. Ang alon sa kanilang paligid ay unti-unting huminahon. Patuloy pa ring idiniin ni Marco ang katawan ng kanyang asawa hanggang sa tuluyang tumahimik ang tubig, tila nilamon na ang lahat ng lihim na kadarating lang. Natahimik si Marco. Ang kanyang dibdib ay bumababat tumataas, mabigat ang kanyang paghinga. Tinitigan niya ang ibabaw ng tubig na muling naging kalmado, nag-iwan na lamang ng maliliit na bula na isa-isang pumuputok. Wala nang ingay, wala nang sigaw. Ngunit sa likod ng katahimikan na iyon, may isang kakaibang pakiramdam na gumapang sa kanya. Isang boses sa kanyang kalooban ang bumubulong na ang wakas na ito ay hindi pa ang tunay na wakas. Ang lawa, sa kanyang katahimikan at kadiliman, ay tila may pangako na ang lihim ng gabing iyon ay hindi mananatiling nakalibing magpakailanman. Nakatayo si Marco, nakatitig sa maitim na tubig na ngayon ay nagsisilbing libingan ng kanyang asawa. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling balisa. Sa kanyang isipan, pabulong siyang nagsalita, ang mana na iyon ay magiging akin. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Iniwan ang tahimik na lawa. Hindi niya inakala na ang mga hakbang na iyon ang magdadala sa kanya sa pinakamalaking bitag ng kanyang buhay. At ng gabing iyon, ang lawa ng Taal ay naging saksi sa isang pagtataksil na yayanig sa buong Tagaytay. Kinabukasan, ang tahanan ng pamilya ni Don Ricardo ay napuno ng kalungkutan. Mula nang kumalat ang balita ng pagkawala ni Isabel, dagsaan ang mga taong nagbibigay ng kanilang pakikiramay. Ang mga kapitbahay ay nagbubulungan sa terasa. May mga umiiling na may halong awa. Mayroon ding mga tumitingin na puno ng pag-usisa. Sa gitna ng sala, si Don Ricardo ay nakaupo sa kanyang wheelchair. Maputla ang kanyang mukha, mahina ang kanyang katawan. Ang sakit na matagal na niyang iniinda ay lalong lumala at ang pagkawala ng kanyang kaisa-isang anak na babae ay nagpabagsak sa kanyang kalagayan. Ang kanyang mga mata ay namumugto, nakatitig sa kawalan, tila hinihintay si Isabel na bumalik na may matamis na ngiti tulad ng dati. Don Ricardo, huwag niyo pong masyadong isipin. Ipagdasal na lang po natin na matagpuan agad si Isabel, sabi ng isang kamag-anak, sinusubukang pagaanin ang kanyang loob. Ngunit umiling lamang si Don Ricardo. Dumaloy ang luha sa kanyang kulubot na pisngi. Isabel, anak ko. Paano nangyari ang lahat ng ito? Sa kabilang banda ng silid, si Marco ay nakaupo na may malungkot na mukha. Ginagampanan niya ang papel ng isang nagdadalamhating asawa ng may buong husay. Paminsan-minsan, hinahaplos niya ang kanyang mukha na parabang nagpupunas ng luha. Ngunit sa likod ng pagkukunwari, iba ang kanyang nararamdaman.
Sa kanyang isipan, nakakaramdam siya ng ginhawa. Wala na si Isabel, isip niya. Wala nang hadlang sa pagitan niya at ng malaking yaman ng kanyang biyenan. Kailangan na lang niyang maghintay at siya na ang magiging pinakamaswerte sa pamilyang iyon. Ngunit sapat ang talino ni Marco para hindi ipakita ang tunay na nilalaman ng kanyang puso. Alam niyang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Kung masyado siyang magiging kalmado, maaaring maghinala ang mga tao. Kaya sinikap niyang ipakita ang isang malalim na kalungkutan. Lumapit ang isang kamag-anak. Marco, kailangan mong magpakatatag. Huwag kang magpalunod sa lungkot. Kung manghihina ka, sino pa ang magiging sandigan ng pamilyang ito? Huminga ng malalim si Marco, nagkukunwaring nasamid. Hindi. Hindi pa rin po ako makapaniwala, tito. Bigla na lang nawala si Isabel. Kagabi, namasyal lang kami saglit tapos bigla siyang nawala. Sinubukan ko siyang hanapin pero wala na. Ang mga salitang iyon ay nagpaiyak sa ilang tao. Tinitingnan nila si Marco na may simpatiya, itinuturing siyang isang asawang wasak dahil sa pagkawala ng minamahal na kabiyak. Ngunit, sa isang sulok ng silid, iba ang tingin ni Don Ricardo. Kahit mahina, taglay pa rin niya ang likas na talino ng isang ama. Tinitigan niya si Marco ng matalim na para bang gusto niyang basahin ang nilalaman ng puso ng kanyang manugang. Marco, mahina ang boses ni Don Ricardo, ngunit malinaw. Bakit mo hinayaang lumabas si Isabel ng gabi? Hindi ba't sinabi ko na sayo na sakitin siya, hindi kaya ang malamig na hangin? Natigilan si Marco sandali, ngunit agad siyang yumuko, nagkukunwaring nagsisisi. Patawarin niyo po ako, Papa. Hindi ko po alam na magiging ganito. Gusto ko lang siyang aliwin para hindi masyadong ma-stress sa kalagayan ninyo. Ngunit nanatiling matalim ang tingin ni Don Ricardo. Hindi niya kailanman lubusang pinagkatiwalaan si Marco. Mula pa sa simula, alam niyang may malaking ambisyon ang kanyang manugang. Ngunit para sa kaligayahan ni Isabel, nagtimpi siya. Ngayon, sa pagkawala ni Isabel, lalong lumakas ang kanyang hinala. Nang hapon na iyon, dumating ang mga pulis sa bahay ni Don Ricardo upang magtanong. Isa sa kanila si Major De Leon, isang bihasang investigador na may matalas na tingin at matatag na pananalita. Don Ricardo, nagpakalat na po kami ng grupo para hanapin si Ginang Isabel. Sinisiyasat na rin po namin ang lawa kung saan siya huling nakita, sabi ni De Leon habang nagsusulat sa kanyang kwaderno. Nakaupo si Marco sa tabi, sinisikap na maging kooperatibo. Major, naikwento ko na po ang lahat. Kagabi, pumunta kami sa lawa para lang mamasyal. Bigla na lang pong nadula si Isabel at nahulog sa tubig. Hindi ko po siya nailigtas. Masyadong malalim at madilim. Matagal na tinitigan ni Major De Leon si Marco. Nanliit ang kanyang mga mata na para bang naghahanap ng butas sa kanyang kasinungalingan. Sabi niyo, nadulas. Walang ibang tao roon na nakakita. Wala po, Major. Kami lang pong dalawa. Tumango ng dahan-dahan si De Leon at may isinulat. Walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit malinaw na may malaking tanong sa kanyang isipan. Pagkaalis ng mga pulis, muling bumalik ang katahimikan sa bahay. Nanatiling tahimik si Don Ricardo, malungkot ang kanyang mukha. Sa kanyang puso may nag-aalab na galit. Pakiramdam niya ay may mali sa kwento ni Marco. Ngunit masyadong mahina ang kanyang katawan para alamin pa ang katotohanan. Nang gabing iyon, mag-isang nakaupo si Marco sa silid panauhin. Tulog na ang lahat. Siya na lang ang gising. Sa maliit na mesa sa kanyang harapan, nakalatag ang isang kopya ng huling habilin ni Don Ricardo. Nakita niya ito nang hindi sinasadyang pumasok sa opisina ng kanyang biyenan. Malinaw na nakasulat doon na ang lahat ng mana ay mapupunta kay Isabel bilang kaisa-isang anak. At kung mawawala si Isabel, ang mana ay otomatikong mapupunta sa kanyang asawa, si Marco. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Hinaplos niya ang kanyang mukha, na para bang binubura ang bakas ng peking kalungkutan na ipinakita niya buong araw. Kaunti na lang, lahat ng ito ay magiging akin, bulong niya. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang pagkabalisa na hindi niya maipagwalang bahala. Nang gabing iyon, nang ipikit niya ang kanyang mga mata, malinaw na lumitaw ang mukha ni Isabel. Ang mga mata ng kanyang asawa na puno ng takot habang nasa lawa.
Ang sigaw na nilamon ng tubig, lahat ay bumalik para guluhin siya. Nagising si Marco na humihingal. Malamig na pawis ang bumasa sa kanyang noo. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na iyon ay isang panaginip lamang. Wala na si Isabel, hindi na siya babalik. Ngunit iba ang sinasabi ng kanyang konsensya. Ang lihim na iyon ay hindi mananatiling nakabaon magpakailanman. At sa bahay na iyon, ang lumang hidwaan sa pagitan ni Marco at Don Ricardo ay muling nabuksan, handang maging apoy na magpapasiklab ng mas malaking gulo. Kinaumagahan, ang tahimik na pampang ng lawa ay biglang napuno ng ingay. Isang mangingisdang nagangalang Mang Carding, na araw-araw na nangingisda roon, ay sumigaw ng malakas nang ang kanyang lambat ay sumabit sa isang bagay na mabigat at hindi pangkaraniwan. Nang hilahin niya ito sa ibabaw, isang lumulutang na katawan ng tao, na may maputlang mukha at nakalugay na buhok, ang sumalubong sa kanyang paningin. Diyos ko po! Bangkay! May bangkay, sigaw ni Mang Carding na may nanginginig na boses, na nagpatakbo sa ilang mga residente na nagkataong dumadaan. Ang tubig ng lawa ay marahang umalon, tila naghahatid sa nakakakilabot na natagpuan. Ang katawan ng babae, na namamagana, ay inanod sa pampang. Mahirap nang makilala ang kanyang mukha. Ngunit ang bestidang nakasuot dito ay nagpausbong ng bulungan sa mga tao. Hindi kaya iyan si Isabel, ang asawa ni Marco, na ilang araw nang nawawala. Mabilis na kumalat ang balita. Sa loob ng maikling panahon, napuno ng mga tao ang paligid ng lawa. Ang kapaligiran ay puno ng pagkasindak, halo-halong takot at pag-usisa. Ang ilan ay nagtakip ng ilong dahil sa amoy na nagsisimula ng kumalat, habang ang iba ay sumusubok sumilip ng mas malapitan. Hindi nagtagal, narinig ang sirena ng pulisya. 2 patrol car ang huminto at bumaba ang ilang pulis kasama si Major De Leon. Sa seryosong mukha, agad na kinontrol ni De Leon ang sitwasyon. Lahat umatras. Walang lalapit sa bangkay hanggang dumating ang identification team, mahigpit niyang utos. Agad na naglagay ng police line ang mga opisyal. Habang inilalabas ng forensic team ang body bag, patuloy pa ring nagkukumpulan ang mga tao sa likod ng linya, nagbubulungan na may takot sa kanilang mga boses. Sa gitna ng kumpulan, dumating si Marco na nagmamadali. Maputla ang kanyang mukha, malamig na pawis ang bumasa sa kanyang sentido. Kailangan niyang magpanggap na nagulat, na para bang hindi niya inaasahan na ang natagpuang bangkay ay ang kanyang asawa. Si Isabel ba yan? Nanginginig ang boses ni Marco, sinadyang magmukhang puno ng kalungkutan. Sinulyapan siya ni Major De Leon, saka sumenya sa isang opisyal. Hindi pa natin matitiyak. Kailangan niyong sumama para sa proseso ng pagkilala. Tanging pamilya ang makapagbibigay ng kumpirmasyon. Tumango si Marco na may malungkot na mukha. Sa kanyang puso, may halo-halong ginhawa at kaba. Ginhawa dahil tila nagtagumpay ang kanyang plano. Naniniwala ang mundo na patay na ang kanyang asawa. Ngunit kinakabahan din dahil bawat kilos ni De Leon ay tila puno ng paghihinala. Nang buksan ang body bag, sumigaw ang ilang residente. Ang amoy ng pagkabulok na may halong putik ng lawa ay tumusok sa ilong. Ang katawan ay lubhang nasira na. Ang balat nito ay maputla at maberde, mahirap nang makilala. Ngunit may isang simpleng singsing sa palasingsingan na nagpatuon ng tingin ng lahat kay Marco. Tinabunan ni Marco ang kanyang mukha ng 2 kamay, nagkukunwaring nasamid sa pag-iyak. Diyos ko, si Isabel nga. Asawa ko yan. Basag ang kanyang boses, na para bang gumuho ang kanyang mundo. Tinapik siya ng ilang residente sa balikat bilang pakikiramay. Pasensya na, Marco. Magpakatatag ka. Mabuting tao si Isabel, sana inasa mabuting kalagayan na siya. Ngunit iba ang tingin ni Major De Leon. Pinagmasdan niyang mabuti ang ekspresyon ni Marco. Mayroong kakaiba. Umiiyak si Marco, ngunit ang kanyang mga mata ay sobrang tuyo. Na para bang ang kalungkutan ay hindi tunay na nagmumula sa puso. Yumuko si De Leon, sinuri ang singsing sa daliri ng bangkay, saka bumulong sa forensic officer. Italan niyo iyan. I check ang ETA. Huwag agad magbigay ng konklusyon. Dinala ang bangkay sa ospital para sa autopsy. Habang unti-unting nagsialisan ang mga tao, isinama si Marco sa istasyon ng pulisya para sa karagdagang pahayag.
Sa interrogation room, matagal na tinitigan ni De Leon si Marco. Malamig ang silid, tanging isang mesa at 2 silya lamang ang naroon. Ginoong Marco, sigurado po ba kayo na asawa ninyo ang bangkay kanina? Tanong niya sa mahinahong boses ngunit may diin. Hinaplos ni Marco ang kanyang mukha, pinipigilan ang sarili na magkamali sa pagsasalita. Nakilala ko po ang bestida niya, Major, at ang singsing sa kanyang daliri. Iyon po ang aming wedding ring. Imposibleng magkamali. Tumango ng dahan-dahan si De Leon, saka inilapit ang kanyang katawan. Pero ang mukha ay mahirap nang makilala. Hindi po ba kayo nag-aalala na baka hindi siya iyon? Napalunok si Marco. Ako. Sigurado po akong si Isabel iyon. Natahimik sandali. Tinitigan ng malalim ni De Leon si Marco na para bang gustong basahin ang kanyang kalooban. Sabi niyo, kagabi, nadulas at nalunod ang inyong asawa, pero walang ibang saksi. Alam niyo naman na dahil doon, delikado ang posisyon ninyo, hindi ba? Sinubukang manatiling kalmado ni Marco. Alam ko po, Major. Pero wala akong dahilan para saktan ang asawa ko. Mahal ko siya. Gusto lang naming magpahangin. Sinubukan ko siyang tulungan pero nabigo ako. Hindi agad sumagot si De Leon. Isinara niya ang kanyang kwaderno, tumayo at tinapik ang balikat ni Marco. Sige, hihintayin natin ang resulta ng autopsy. Sa ngayon, wag muna kayong umalis ng syudad. Baka kailanganin pa namin ng karagdagang impormasyon. Mabilis na tumango si Marco. Opo, Major. Pagkalabas sa istasyon, tumayo si Marco sa paradahan at huminga ng malalim. May isang manipis na ngiti sa kanyang mukha na agad niyang itinago. Naniniwala na ang lahat na patay na si Isabel. Hihintayin ko na lang na mapasa akin ang mana, isip niya. Ngunit ng gabing iyon, pagbalik niya sa bahay ni Don Ricardo, ang tingin ng kanyang biyenan ay nagdulot sa kanya ng kaba. Tinitigan siya ni Don Ricardo mula sa kanyang wheelchair. Ang mga matang matanda ay kumikinang na puno ng hinala. Sigurado ka bang si Isabel iyon, Marco? Mahinang tanong ni Don Ricardo. Mahina ang kanyang boses ngunit matalim. Natigilan si Marco. Opo, pa. Sigurado po ako. Umiling ng dahan-dahan si Don Ricardo. Ewan ko, pero sinasabi ng puso ko na hindi pa nawawala ang anak ko. At kung totoo ngang wala na siya, hindi ako naniniwala na sinabi mo na ang buong katotohanan. Ang mga salitang iyon ay tumusok ng malalim kay Marco. Ngumiti siya ng pilit, sinusubukang kontrolin ang kanyang mukha. Ngunit ng gabing iyon, habang mag-isa siyang nakahiga, patuloy na umalinggaw ang boses ni Don Ricardo. At sa malayong silid ng autopsy, ang forensic team na pinamumunuan ni EC. Elena Reyes ay nagtatrabaho. Sa likod ng kanyang surgical mask, itinatago ni Elena ang isang ekspresyong hindi alam ng sinuman. Maingat na kumikilos ang kanyang mga kamay. Paminsan-minsan, tinitingnan niya ang resulta ng pagsusuri na may seryosong mukha. Kakaiba ito, bulong niya. Ang matutuklasan niya ng gabing iyon ang magiging simula ng isang mas malaking misteryo, na ang bangkay sa lawa ay maaaring hindi si Isabel. Nang gabing iyon, hindi karaniwan ang himpilan ng pulisya sa Tagaytay. Ang mga ilaw sa forensic lab ay nananatiling maliwanag kahit hating gabi na. Sa likod ng salamin, si Ilse. Elena Reyes ay nakatayo na may seryosong mukha. Sa kanyang harapan, ang bangkay na natagpuan sa lawa ay nakahiga sa autopsy table. Mahigit 3 oras na niyang sinusuri ang katawan. Ngunit habang tumatagal, mas maraming kakaibang bagay siyang natutuklasan. Ang balat ng bangkay ay maputla at namamaga, isang malinaw na senyales ng pagkalunod. Ngunit may maliliit na detalye na pumipigil kay Elena na kumpirmahin na iyon nga si Isabel. Hindi tugma ang sukat ng panga, bulong niya habang tinitingnan ang resulta ng scan. At ang taas ay may pagkakaibang 2 sentimetro mula sa medical record ni Isabel na hawak ko. Isang forensic assistant ang lumingon na may pagkalito. Pero pareho ang wedding ring, Doc. Lahat ay naniniwalang si Ginang Isabel ito. Umiling si Elena. Ang singsing ay maaaring isuot sa kahit sino. Ang pagkakakilanlan ay hindi maaaring ibatay lamang doon. Mabilis siyang nagsulat sa kanyang clipboard at huminga ng malalim. Hintayin natin ang resulta ng ihe.
Pagkatapos noon, saka natin makukumpirma ang kanyang pagkakakilanlan. Sa ibang silid, si Major De Leon ay nakaupo sa kanyang mesa. Nakapatong ang kanyang baba sa kamay, nakatitig sa mga tala ng interogasyon ni Marco. Binasa niya ulit ang kwento ng manugang ni Don Ricardo. Namasyal sa gabi, nadulas, nalunod. Tinapik-tapik ni De Leon ang kanyang ballpen sa mesa. May mali. Ang kanyang instinct bilang investigador ay sumisigaw na hindi nagsasabi ng totoo si Marco. Kinaumagahan, pinuntahan ni De Leon ang bahay ng pamilya ni Don Ricardo. Malamig pa ang hangin, isang manipis na ulap ang bumabalot sa hardin. Sa sala, nakaupo si Don Ricardo sa kanyang wheelchair na may makapal na kumot sa kanyang mga binti. Malungkot ang kanyang mukha, ngunit nananatiling matalim ang kanyang tingin. Magandang umaga, Don Ricardo, bati ni De Leon habang kinakamayan ang matanda. Magandang umaga, Major. May balita ba tungkol sa anak ko? Mahina ang boses ni Don Ricardo, ngunit puno ng pag-asa. Dahan-dahang umupo si De Leon. Nakatagpo na po kami ng bangkay ng babae sa lawa. Sa unang tingin, may pagkakahawig kay Ginang Isabel, pero ayaw ko pong magmadali sa konklusyon. Hinihintay pa po namin ang resulta ng ihe. Naluha ang mga mata ni Don Ricardo. So, hindi pa sigurado na anak ko iyon? Tumango si De Leon. Hindi pa po. At sa totoo lang, may ilang kakaibang bagay sa kasong ito. Kailangan ko pong mag-imbestiga pa ng mas malalim. Bago pa man makasagot si Don Ricardo, pumasok si Marco sa sala. May dala siyang tray na may mainit na tsaa, sinusubukang magmukhang isang maasikasong manugang. Major, magkape po muna kayo. Medyo malamig ang umaga. Tinanggap ni De Leon ang tasa, sinulyapan si Marco. Ginoong Marco, kailangan ko po kayong makausap ulit. May ilang bagay na hindi pa malinaw. Sinubukang umiti ni Marco. Siyempre po, Major. Ano man para mapabilis ang proseso. Kagabi, sabi nyo, nadulas ang asawa nyo, pero sa paunang pagsusuri sa crime scene, walang bakas ng pagkadulas sa lupa. Pwede niyo po bang ipaliwanag iyon? Tanong ni De Leon. Mahinahon ang kanyang tono ngunit matalim. Natigilan si Marco. Yumuko siya, nagkukunwaring nalilito. Baka po nagkamali ako ng alaala. Madilim po kasi noon. Nagpanik po ako, Major. Baka nagkamali lang ako. Hindi sumagot si De Leon, tinitigan lang siya ng mas matagal na nagdulot ng tensyon sa paligid. Si Don Ricardo, na kanina patahimik, ay naramdaman ang tensyon. Marco, biglang nagsalita si Don Ricardo. Matanda na ako, anumang oras ay maaari na akong mamatay. Pero may isang bagay na hindi ko matatanggap. Kung nagsisinungaling ka tungkol sa anak ko, manumpa ako, aalamin ko ang katotohanan. Tiningnan ni Marco ang kanyang biyenan na walang emosyon, ngunit sa loob niya ay nagkakagulo ang kanyang isipan. Pakiramdam niya ay lalo siyang nasusukol. Nang gabing iyon, mag-isang nakaupo si Marco sa kanyang silid. Ang ilaw sa mesa ay madilim, usok ng sigarilyo ang lumalabas sa kanyang kamay. Nakatitig siya sa kawalan sa bintana. Sa labas, malakas ang buhos ng ulan, lumilikha ng monotonong tunog. Ngunit, magulo ang kanyang isipan. Nagsimula siyang makarinig ng mga boses na hindi dapat naroroon. Sa katahimikan, narinig niya ang isang mahinang bulong na tumatawag sa kanyang pangalan. Marco. Nagulat siya, lumingon. Walang sinuman. Ngunit ang boses ay napakalinaw, tulad ng boses ni Isabel. Tumayo si Marco, lumapit sa bintana, at binuksan ang kurtina. Tanging kadiliman at malakas na ulan, ngunit bumilis ang tibok ng kanyang puso. Malamig na pawis ang bumasa sa kanyang sentido. Ito'y guni-guni lang. Patay na siya. Patay na, bulong niya, sinusubukang kumbinsihin ang sarili. Ngunit ang imahe ng mukha ni Isabel sa lawa ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Ang mga matang puno ng takot, ang bibig na sumusubok humingi ng tulong, lahat ay bumalik. Tinakpan ni Marco ang kanyang mukha ng dalawang kamay. Nanginginig ang kanyang katawan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na ang kanyang mga hakbang ay maaaring hindi kasing ligtas ng kanyang inaakala. Sa ibang lugar, sa forensic lab ng ospital, tinitigan ni Ilse. Elena ang resulta ng laboratory test na kararating lang. Nanlaki ang kanyang mga mata,
bumilis ang tibok ng kanyang puso. Imposible ito, bulong niya. Ang resulta ng ECC ay nagpakita ng isang bagay na nakakagulat, ang bangkay sa lawa ay hindi si Isabel. Mahigpit na isinara ni Elena ang resulta, huminga ng malalim. Alam niyang babaguhin ng katotohanan ito ang direksyon ng investigasyon. Ngunit ang mas nakakatakot, alam din niya na nangangahulugan itong si Isabel ay maaaring buhay pa o nawawala sa isang mas misteryosong paraan. At sa kanyang isipan, isang tanong ang umalinggaw-ngaw. Kung ang bangkay na iyon ay hindi si Isabel, sino ang babaeng natagpuan sa lawa? Kinaumagahan, umambon sa Tagaytay. Ang kulay abong langit ay tila nagtatago ng madilim na lihim na bumabalot sa pamilya ni Don Ricardo. Sa kanyang opisina na puno ng mga dokumento, nakaupo si Major De Leon habang tinitingnan ang ulat na natanggap niya mula sa laboratorio. Binasa niya ito ulit, tinitiyak na hindi siya nagkakamali. Ang ihhi ng bangkay na natagpuan sa lawa ay hindi pag-aari ni Isabel. Tinapik ni De Leon ang mesa gamit ang dulo ng kanyang daliri. Bawat tapik ay tila mabigat, na parabang nagbibilang patungo sa isang katotohanang lalong nagiging mahirap hulaan. Kung hindi iyon si Isabel, bulong niya. May isang taong sinadyang maglagay ng ibang bangkay doon. At si Marco, sa paano man, ay tiyak nakasangkot. Samantala, sa bahay ng pamilya ni Don Ricardo, lalong tumitindi ang tensyon. Nakaupo si Marco sa sala na may malungkot na mukha, sunod-sunod ang pagsindi ng sigarilyo. Ilang araw na siyang hindi makatulog ng maayos. Gabi-gabi, naririnig niya ang mahinang bulong na tila nagmumula kay Isabel. Minsan, nakikita pa niya ang anino ng isang babaeng may mahabang buhok na nakatayo sa dulo ng pasilyo. Ngunit hindi lang konsensya ang bumabagabag sa kanya. Nagsisimula na rin siyang mabahala dahil sa patuloy na pag-uusisa ng pulisya. Si Major De Leon ay hindi tumitigil sa pagtingin sa kanya na may hinala. At ngayon, ang balita na ang bangkay ay maaaring hindi si Isabel ay lalong nagpapahina sa kanya. Kung hindi si Isabel, sino ang nasa lawa na iyon? Tanong niya sa sarili. Malamig na pawis ang tumulo sa kanyang sentido. Posible kayang buhay pa si Isabel? Hindi, impossible. Ako mismo ang nagsigurado na nalunod siya. Nakita ko ng sarili kong mga mata. Sa kabilang panig ng lungsod, isinara ni Ilse. Elena ang folder na naglalaman ng resulta ng Il. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Mag-isa siyang nakaupo sa forensic lab, malungkot ang kanyang mukha. Ang katotohanan ito ay hindi nakakagulat sa kanya, ngunit nagdulot pa rin ito ng bigat sa kanyang dibdib. Matagal nang alam ni Elena na si Isabel ay hindi isang babaeng basta na lang susuko. Bago mangyari ang insidente, lihim siyang pinuntahan ni Isabel sa ospital. Nang gabing iyon, dumating si Isabel na may tensyon sa mukha. Namumugto ang kanyang mga mata na parabang kagagaling lang sa iyak. Dok, natatakot po ako, sabi ni Isabel na may nanginginig na boses. Si Marco ang asawa ko. Parang nagbago na siya. Madalas siyang magsalita tungkol sa mana ng aking ama. Natatakot ako na may gawin siyang masama sa akin. Natigilan si Elena. Matagal na niyang kilala ang pamilya ni Don Ricardo, at siya pa nga ang personal na doktor ng pamilya. Alam niyang si Isabel ay isang mabait at mapagmahal na anak, ngunit ang takot sa mga mata nito ng gabing iyon ay totoo. Anong ibig mong sabihin? Pinagbabantaan ka ba niya? Maingat na tanong ni Elena. Yumuko lang si Isabel, mahigpit na hinawakan ang kanyang mga kamay. Wala po akong pruweba, Dok. Pero pakiramdam ko, naghihintay lang siya ng pagkakataon para alisin ako. Kailangan ko po ng tulong. Kung may mangyari sa akin, gusto kong magkaroon ng paraan para protektahan ang sarili ko. Ang mga salitang iyon ay patuloy na umalinggaw-ngao sa isip ni Elena hanggang ngayon. At nang kumalat ang balita tungkol sa pagkalunod ni Isabel, agad na naramdaman ni Elena na may mali. Dahil ilang linggo bago ang insidente, sila ni Isabel ay nagplano ng isang lihim. Ang plano ay simple ngunit mapanganib, pekin ang pagkamatay ni Isabel. Pumayag si Elena na tumulong sa pamamagitan ng pagbibigay ng medical identity ng isang pasyenteng hindi kilala ng pamilya ni Don Ricardo. Isang babaeng walang pamilya na namatay sa ospital dahil sa sakit. Ang katawan ng babaeng iyon ang natagpuan sa lawa.
Alam ni Elena na delikado ang hakbang na ito, ngunit naniniwala siyang ito ang tanging paraan para mailigtas si Isabel mula sa banta ni Marco. Ngayon, mag-isang nakaupo sa forensic lab, tinakpan ni Elena ang kanyang mukha ng 2 kamay. Diyos ko, tama ba ang ginawa ko? Bulong niya. Sa bahay ng pamilya ni Don Ricardo, lalong nagulo si Marco. Nang gabing iyon, muli siyang nagising dahil sa isang masamang panaginip. Sa kanyang panaginip, lumitaw si Isabel na may maputlang mukha, basang buhok na nakadikit sa kanyang mukha, at matatalim na mga mata. Akala mo patay na ako, Marco. Hindi ganoon kadali. Umalingaw-ngaw ang boses na iyon sa kanyang isipan. Nagising si Marco na pinagpapawisan. Bumangon siya, naglakad-lakad sa silid at tumingin sa salamin. Maputla ang kanyang mukha, malalim ang kanyang mga mata. Halos hindi na niya makilala ang sarili. Kailangan kong kumalma, bulong niya. Malapit nang mapasa akin ang mana. Pagkatapos noon, tapos na ang lahat. Walang saysay ang lahat ng ito kung bibigay ako ngayon. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, lalong kumakain ang pagdududa. Nagsimula siyang makaramdam na may isang bagay na hindi niya kontrolado. Kinabukasan, ipinatawag ni Major De Leon si Marco sa istasyon. Malamig ang tingin ni De Leon. Ginoong Marco, sabi niya habang binubuksan ang isang makapal na folder sa kanyang mesa. May bagong balita. Ang bangkay na natagpuan sa lawa ay hindi si Isabel. Natigilan si Marco. Nanlaki ang kanyang mga mata kahit na sinubukan niyang itago ang kanyang pagkagulat. Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi ba't lahat ay nagsasabing asawa ko iyon? Inilapit ni De Leon ang kanyang katawan, tinitigan si Marco ng diretsyo. Hindi ko kailangan ang opinyon ng lahat, Ginoong Marco. Kailangan ko ng katotohanan. At ang katotohanan, hindi tugma ang resulta ng ibig sabihin, si Isabel ay maaaring buhay pa, o may itinatago kayo. Sinubukang tumawa ni Marco kahit na halatang pilit. Major, hindi ko po maintindihan kung saan niyo dinadala ang usapang ito. Nawalan ako ng asawa. Nagluluksa pa rin ako. At ngayon, inaakusahan niyo akong may itinatago. Hindi po ito makatarungan. Ikinrus lang ni De Leon ang kanyang mga braso. Hindi nagbago ang kanyang tingin. Gusto ko lang malaman ninyo, Ginoong Marco, na mula ngayon, kayo na ang pinakabantayado sa kasong ito. Umuwi si Marco na wasak ang loob. Sa daan, mahigpit niyang hinawakan ang manibela. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Pakiramdam niya, lahat ng mata sa kalsada ay nakatitig sa kanya ng may hinala. Pagdating sa bahay, agad siyang pumasok sa kanyang silid at isinara ang pinto. Tumayo siya sa harap ng bintana, nakatingin sa hardin sa likod. Katatapos lang ng ulan, nag-iwan ng manipis na ulap. At mula sa kung saan, nakita niya ang isang malabong anyo ng babaeng may mahabang buhok na nakatayo malapit sa puno ng mangga. Nanlaki ang mga mata ni Marco, nanigas ang kanyang katawan. Nang kumurap siya at muling tumingin, nawala na ang anyo. Ngunit ang takot ay totoo, tumusok hanggang sa kanyang mga buto. Isang bagay ang napagtanto ni Marco, kung totoong buhay pa si Isabel, lahat ng kanyang plano ay maaaring gumuho sa isang iglap. At sa ibang lugar, nakatanggap si Ilse Elena ng isang maikling mensahe sa kanyang telepono. Isang maikling pangusap lang ito, ngunit sapat na para bumilis ang tibok ng kanyang puso. Naging matagumpay ang plano natin, Doc. Ligtas pa rin ako. Isabel. Ang kalangitan ng Tagaytay ng hapong iyon ay madilim. Ang mga itim na ulap ay nakabitin na tila handang magbuhos ng malakas na ulan. Sa kanyang opisina na puno ng mga lumang kaso, si Major De Leon ay nakaupo na may pag-aalinlangan sa mukha. Muli niyang binuksan ang ulat ng autopsy mula kay Ilse Elena Reyes. Huminga siya ng malalim. May kakaiba. Masyadong maingat si Ilse Elena sa kanyang ulat. Karaniwan, detalyado siya, kahit sa maliliit na bagay. Pero ngayon, parang may itinatago siya. Nagsulat siya ng isang maliit na tala sa kanyang kwaderno, kailangang imbestigahan si Elena. Posibleng mas marami siyang alam kaysa sa sinasabi niya. Isinara ni De Leon ang folder at tumingin sa labas ng bintana. Kung ang bangkay sa lawa ay hindi si Isabel, dalawa ang posibilidad, buhay pa si Isabel,
o may ibang partido na sinadyang lumikha ng ganitong senaryo. At kung mayroong kayang gawin iyon, tiyak na may papel ang doktor ng pamilya. Samantala, sa malaking bahay ng pamilya ni Don Ricardo, lalong naging mabigat ang kapaligiran. Si Marco ay naglalakad-lakad sa sala. Namumula ang kanyang mga mata dahil sa kakulangan sa tulog. Pumayat siya sa loob lamang ng ilang araw. Hindi na niya kayang lokohin ang sarili. Ang takot na ngayon ang naghahari sa kanyang isipan. Ang kanyang mga gabi ay ginugulo ng masasamang panaginip. Lumilitaw si Isabel sa anyo ng isang anino, basang-basa at may mga matang walang buhay, ngunit may isang maliit na ngiti sa kanyang labi na tila ng aasar. At ngayon, matapos ideklara ng pulisya na hindi kanyang asawa ang bangkay, tuluyan ng hindi mapakali si Marco. Kung buhay pa siya, tapos na ang lahat, bulong niya. Kailangan kong makasiguro. Kinuha ni Marco ang kanyang telepono, tinawagan ang isang lumang kakilala na dati nang tumulong sa kanya sa maruruming gawain. Isang magaspang na boses ang narinig sa kabilang linya. Marco, matagal ka nang hindi tumatawag. Anong kailangan mo? Kailangan kitang magmanman ng isang tao, mabilis na sagot ni Marco. Si Ilchi. Elena Reyes. Hinala ko, may itinatago siyang lihim tungkol kay Isabel. Isang maikling tawa ang narinig sa kabilang linya. Hindi ka pa rin nagbabago. Naglalaro ka pa rin ng apoy. Sige, ako nang bahala. Pero hindi ito mura. Hindi problema ang pera. Basta malaman ko ang katotohanan. Isinara ni Marco ang telepono na nanginginig ang kamay. Alam niyang delikado ang hakbang na ito, ngunit wala na siyang ibang pagpipilian. Kung talagang humihinga pa si Isabel, ang tanging taong maaaring nakakaalam ng kanyang kinaroroonan ay si Elena. Sa kabilang panig ng lungsod, si Ilse. Elena ay nakaupo sa kanyang opisina sa ospital. Ang ilaw sa mesa ay madilim, nagbibigay liwanag sa kanyang pagod na mukha. Katatanggap lang niya ng mensahe mula kay Isabel kahapon, at hanggang ngayon ay pinag-iisipan pa rin niya ang susunod na hakbang. Alam ni Elena na habang tumatagal na itinatago ang lihim, lalong lumalaki ang panganib. Si Major De Leon ay hindi madaling malinlang. At si Marco, kahit mukhang mahina, ay maaaring maging pinakadelikadong banta kapag nasukol. Ipinikit ni Elena ang kanyang mga mata at bumulong. Isabel, sana iligtas ka talaga kung nasaan ka man ngayon. Napatigil ang pag-iisip ni Elena nang may kumatok sa pinto. Isang nurse ang pumasok na may dalang folder. Doc, may pulis po na gustong makipag-usap sa inyo. Agad na naniga si Elena. Pulis? Anong pangalan? Si Major De Leon po. Naramdaman ni Elena ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Alam niyang hindi na siya maaaring umiwas. Ilang minuto ang lumipas, magkaharap na sila ni De Leon. Matalim ang tingin ng investigador na para bang hinuhubaran siya sa harap ng batas. Chay. Elena, simula ni De Leon sa mahinahong tono. Pinahahalagahan ko po ang inyong trabaho, pero may gusto akong itanong ng personal. Inayos ni Elena ang kanyang upo, sinubukang maging propesyonal. Sige po, Major. Binuksan ni De Leon ang isang folder, ipinakita ang kopya ng ulat ng autopsy. Bakit po parang iba ang ulat na ito? Karaniwan, detalyado kayo. Pero ngayon, maraming bahagi ang malabo na para bang sinadyang itago ang isang bagay. Pinigil ni Elena ang kanyang hininga, sinubukang panatilihin ang kanyang ekspresyon. Nag-iingat lang po ako, Major. Ayaw kong gumawa ng agarang konklusyon bago lumabas ang resulta ng Tinitigan siya ni De Leon. Iyon lang ba talaga ang dahilan? O alam niyo na mula pa sa simula na hindi si Isabel ang bangkay na iyon? Ang tanong na iyon ay halos hindi na makayanan ni Elena. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan kahit napilit niyang pinapanatiling kalmado ang kanyang mukha. Hindi po ako makapagbibigay ng espekulasyon. Lahat ay dapat batay sa datos medikal. Huminga ng malalim si De Leon at sumandal sa upuan. Sige po, doktora. Pero hayaan niyo po akong maging tapat. Sinasabi ng instinct ko na mas marami kayong alam kaysa sa sinasabi ninyo. At patuloy akong maghahanap hanggang sa matagpuan ko ang sagot. Pagkaalis ni De Leon, nanatiling tulala si Elena. Malamig na pawis ang bumasa sa kanyang batok.
Alam niyang paubos na ang kanyang oras. Hindi magtatagal, mabubunyag ang lahat ng lihim. Sa bahay ng pamilya ni Don Ricardo, bumaba ang gabi na may kasamang katahimikan. Nakatayo si Marco sa balkonahe ng ikalawang palapag, nakatingin sa hardin na nababalot ng ulap. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang anino na nakatayo sa ilalim ng puno. Mahabang buhok na nakalugay. Malabo ang mukha. Nanigas si Marco. Tila huminto ang pagdaloy ng kanyang dugo. Isabel. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nawala ang anino. Dahan-dahan, itinaas ng anyo ang kamay nito na para bang sumisenya sa kanya na lumapit. Umatras si Marco na nanginginig ang katawan sa kamarahas na isinara ang pinto ng balkonahe. Humihingal siya, magulo ang tibok ng kanyang puso. Nababaliw na ako. Siguradong nababaliw na ako. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Marco ang isang bagay, kung totoong buhay pa si Isabel, ang kanyang buhay ay malapit ng gumuho. Malakas ang buhos ng ulan sa tagaytay ng gabing iyon, binabasa ang mga kalsada hanggang sa magkaroon ng mga baha. Mula sa loob ng isang lumang itim na kotse na nakaparada, hindi kalayuan sa ospital, isang lalaking matipuno ang nakaupo habang naninigarilyo. Ang pangalan niya ay Rico, ang taong dati nang tumulong kay Marco sa maruruming gawain. Sinindihan ni Rico ang pangalawang sigarilyo, ang makapal na usok ay pumuno sa loob ng kotse. Matalim ang kanyang mga mata na nagmamasid sa likurang pinto ng ospital. Paminsan-minsan, tumitingin siya sa kanyang telepono. Malinaw pa rin ang huling mensahe mula kay Marco, sundin mo si Elena. Alamin mo kung mayroon siyang kinakatagpo. Gusto kong malaman ang bawat galaw niya. Napangisi si Rico. Talagang nasusukol ka na, Marco. Pero hanggat dumadaloy ang pera mo, wala akong pakialam. Bandang 9:00 ng gabi, bumukas ang likurang pinto ng ospital. Mula sa dilim, lumitaw si Ilse. Elena Reyes. Nakasuot siya ng mahabang Amerikana. Pagod ang kanyang mukha, ngunit maingat. Lumingon si Elena sa kaliwat kanan bago mabilis na naglakad patungo sa kanyang sasakyan. Agad na pinaandar ni Rico ang makina, hinintay na makalabas si Elena mula sa paradahan, saka sinundan siya mula sa malayo. Ang malakas na ulan ay nagdulot ng hamog sa salamin ng kotse. Saan ka pupunta ng ganitong oras, doktora? Bulong ni Rico. Hindi umuwi si Elena sa kanyang bahay. Sa halip, nagmaneho siya papunta sa isang liblib na lugar sa labas ng lungsod. Ang daan ay lalong naging tahimik. Kakaunti na lang ang mga ilaw sa poste. Pinanatili ni Rico ang distansya, nanatiling alerto ang kanyang mga mata kahit na malabo ang paningin dahil sa ulan. Sa wakas, huminto ang sasakyan ni Elena sa isang simpleng bahay sa isang lugar sa silang. Ang bahay ay mukhang ordinaryo. Kupas na ang pintura. Basa ng ulan ang maliit na hardin. Ang ilaw sa terasa ay madilim na para bang nagpapahiwatig na may tao sa loob. Bumaba si Elena mula sa sasakyan, may dalang malaking bag, saka maingat na kumatok sa pinto. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto at isang matandang babae ang sumalubong sa kanya na may mainit na ngiti. Pumasok si Elena at muling sumara ang pinto. Isinulat ni Rico ang address ng bahay saka pinatay ang makina ng kotse. Interesante. Mukhang kailangan kong mag-imbestiga. Lumabas siya at nagtago sa likod ng bakod ng isang madilim na bahay sa tabi. Mula sa isang siwang, nakita niyang bahagyang bukas ang kurtina ng simpleng bahay. Pinigil niya ang kanyang hininga nang makita ang nasa loob. Nakaupo si Elena sa sala, kausap ang isang taong hindi agad makita ang mukha. Ngunit nang lumapit ang taong iyon sa liwanag ng ilaw, halos mabitawan ni Rico ang sigarilyong hawak niya. Mahabang buhok na nakalugay, maputlang mukha, ngunit malinaw na buhay. Si Isabel. Natahimik si Rico. Nanlaki ang kanyang mga mata. Diyos ko. Totoo pala ang balita. Buhay pa ang babae. Nagmamadali siyang bumalik sa kotse at tinawagan si Marco. Matapos ang ilang pagring, narinig ang boses ni Marco sa kabilang linya, mabigat at puno ng emosyon. Kumusta? May nahanap ka ba? Huminga ng malalim si Rico, sinusubukang pigilan ang kanyang pagkagulat. Hindi ka maniniwala dito, Marco. Ang asawa mo. Buhay pa siya.
Isang mahabang katahimikan ang narinig sa kabilang linya. Tila nawala ng salita si Marco. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Nanginginig ang kamay na hawak ang telepono. Ulitin mo ang sinabi mo, mahina ngunit may diin ang kanyang boses. Nakita ko siya mismo. Kasama niya si Yusei. Elena sa isang bahay sa silang. Hindi ako nagkakamali, Marco. Mukha niya iyon. Hindi siya patay. Ibinalibag ni Marco ang telepono sa mesa. Nanghina ang kanyang katawan. Umupo siya na nakatakip ang mukha ng mga kamay. Magulo ang kanyang isipan. Ang lahat ng kanyang kinatatakutan ay totoo pala. Hindi lang nakaligtas si Isabel, kundi nagtatago pa sa tulong ni Elena. Pumasok ako sa isang bitag, bulong niya. Samantala, sa bahay sa silang, magkaharap sina Elena at Isabel. Maputla pa rin ang mukha ni Isabel, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Dok, hanggang kailan ako magtatago ng ganito? Tanong ni Isabel sa mahinang boses. Tinitigan siya ni Elena ng malalim. Hanggang sa mailabas ng pulisya ang katotohanan. Hanggang sa hindi ka na kayang saktan ni Marco. Alam mo kung gaano siya katuso. Ikinuyom ni Isabel ang kanyang mga kamay. Hindi ako magtatago magpakailanman. Gusto kong pagbayaran niya ang lahat ng ginawa niya. Kung kinakailangan, ako mismo ang tatayo sa harap ng korte para pabagsakin siya. Huminga ng malalim si Elena. Alam niyang hindi magtatagal, mabubunyag ang lihim na ito. Lalo na't ngayon, ramdam na niya ang papalapit na banta. Hindi niya alam na sa di kalayuan, si Rico ay nagmamasid pa rin na may plano sa isipan. Sa kabilang banda, sa bahay ng pamilya ni Don Ricardo, mag-isang nakaupo si Marco sa kanyang opisina. Madilim ang silid, tanging isang maliit na ilaw sa mesa ang nagbibigay liwanag. Sa kanyang harapan, halos matapon ang isang baso ng whiskey dahil sa panginginig ng kanyang kamay. Ang imahe ng mukha ni Isabel ay lumitaw sa kanyang isipan. Hindi na isang malabong anino o masamang panaginip, kundi isang mapait na katotohanan na buhay pa ang kanyang asawa. Kung lalabas siya sa harap ng lahat, tapos na ako, bulong niya. Tumayo si Marco, naglakad-lakad ng balisa. Sa kanyang isipan, iisa lang ang solusyon, kailangan niyang mahanap si Isabel bago pa man ito gawin ng pulisya. Sa labas, hindi pa tumitila ang ulan. At sa likod ng malakas na pagbuhos ng tubig, tila isang senyales na malapit nang dumating ang isang malaking bagyo. Hindi mula sa langit, kundi mula sa isang lihim na malapit nang sumabog. Nakatayo si Marco sa harap ng bintana ng kanyang opisina. Humina na ang ulan, nag-iwan ng manipis na ulap sa hardin ng malaking bahay na pamana ng kanyang biyenan. Mula sa labas, mukhang payapa ang bahay. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, patuloy ang unos. Ang balita mula kay Rico tungkol kay Isabel na buhay pa ay paulit-ulit na tumatama sa kanyang isipan. Ang asawa mo, si Isabel, buhay pa siya. Ininom ni Marco ang whiskey. Sinunog ng mapait na likido ang kanyang lalamunan. Pakiramdam niya, nasusukol na siya sa lahat ng panig. Kung talagang lalabas si Isabel at magsalita, lahat ng maskarang suot niya ay babagsak. Ang manang halos nasa kanyang mga kamay na ay mawawala. At ang mas malala, maaari siyang makulong. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamay, sinubukang pakalmahin ang sarili. Saka muli niyang tinawagan si Rico. Makinig ka ng mabuti, mabigat ang boses ni Marco, na para bang may apoy sa bawat salita niya. Kailangan mong humanap ng paraan para mailabas si Isabel sa pinagtataguan niya. Huwag mong hayaang makipagkita siya sa pulis, lalo na kay Major De Leon. Naiintindihan mo? Huminga ng malalim si Rico sa kabilang linya. Kaya kong gawin iyon pero malaki ang panganib, Marco. Si Ilchi. Elena ay hindi basta-basta, at sigurado akong nagmamanman na rin ang mga pulis sa paligid. Wala akong pakialam. Babayaran kita kahit magkano. Ang mahalaga, bago magsalita si Isabel, kailangan siyang huminto sandali si Marco saka bumulong ng malamig, mawala. Natahimik si Rico ng ilang segundo. Sanay na siya sa maruruming utos ni Marco, ngunit iba ito. Ang target nila ay hindi na isang estranghero, kundi ang asawa mismo ni Marco. Ngunit, mas malakas pa rin ang boses ng pera kaysa sa moralidad. Sige, sagot ni Rico. Ako nang bahala.
Samantala, sa istasyon ng pulisya, si Major De Leon ay nakatingin sa isang malaking board na puno ng mga larawan at tala ng kaso. Sa gitna nito ay ang larawan ni Marco, konektado ng pulang sinulid sa iba't ibang ebidensya, ulat ng mga saksi, kahina-hinalang transaksyon, at ang pinakabago, resulta ng investigasyon tungkol kay Rico, ang tauhan ni Marco. Lalong nagiging malinaw, bulong ni De Leon. Mayroon siyang kasabwat. Kung mahuhuli natin si Rico, lahat ay mabubunyag. Isang miyembro ng kanyang team ang pumasok na may dalang bagong ulat. Sir, may nakita kaming kahina-hinalang sasakyan malapit sa bahay ng isang kamag-anak ni Ilse. Elena! Ang plaka ay konektado kay Rico. Tumango si De Leon na may kasiyahan. Magaling! Ibig sabihin, malapit na tayo. Huwag tayong maging kampante. Maaari siyang gumawa ng desperadong hakbang. Sa kanyang pinagtataguan, nakaupo si Isabel sa isang silyang kahoy, nakatingin sa bintanang maihamog pa. Medyo magulo ang kanyang mahabang buhok, ngunit matalim ang kanyang tingin, hindi na tulad ng babaeng takot ilang araw na ang nakalipas. Dok, hindi na ako pwedeng manahimik lang, sabi ni Isabel kay Elena. Kailangan kong pumunta sa pulis. Gusto kong ikwento ang lahat para makuha niya ang nararapat sa kanya. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo, Isa. Pero delikado ang hakbang mo. Siguradong alam na ni Marco na buhay ka pa. Hindi siya titigil. Ikinuyom ni Isabel ang kanyang mga kamay. Kaya nga. Kung magtatago lang ako, lalo siyang lalakas ang loob. Pero kung lalabas ako kasama ang pulis, hindi na niya ako masasaktan. Natahimik si Elena. Alam niyang ang katapangan ni Isabel ay maaaring maging susi para pabagsakin si Marco, ngunit maaari rin itong maging imbitasyon sa mas malaking panganib. Sa kabilang banda, sinimulan ng ihanda ni Marco ang kanyang susunod na hakbang. Hindi na niya kayang maghintay kay Rico. Kaya tinawagan niya ang isa pang tao, isang matagal nang kilala sa madilim na gawain, isang harried killer na nagngangalang Dante. Dante, matalim ang boses ni Marco sa telepono. Kailangan ko ng tulong mo. May isang taong kailangan mong alisin, pero sa pagkakataong ito, kailangang malinis, walang bakas. Isang mahinang tawa ang narinig. Gaya ng dati, Marco. Kung tama ang bayad, hindi na ako magtatanong pa. Isinara ni Marco ang telepono na may manipis na ngiti na puno ng desperasyon. Alam niyang habang lumalalim siya sa kasalanang ito, lalong nagiging mahirap lumabas. Ngunit isa lang ang sigurado, hindi niya hahayaang mabuhay si Isabel ng mas matagal. Nang gabing iyon, muling nagmanman si Rico sa bahay sa silang. Ngunit hindi na siya nag-iisa. Mula sa malayo, may isa pang pares ng mga mata ang nagmamasid sa kanya, mga pulis na inatasan ni Major De Leon. Hindi alam ni Rico na pumasok na siya sa isang bitag. Nakatuon lang siya sa paghahanap ng pagkakataon. Nakita niyang umalis si Elena para bumili ng gamot sa isang tindahan malapit sa bahay. Ibig sabihin, si Isabel ay kasama lang ng matandang babae. Sinindihan ni Rico ang sigarilyo, isang manipis na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Magandang pagkakataon ito. Ngunit nang lumabas siya sa kotse, tumunog ang kanyang telepono. Si Marco. Rico. Huwag ka munang gumawa ng kahit ano. May inihanda na akong ibang tao. Ang trabaho mo ay kumpirmahin lang ang kinaroroonan ni Isabel. Ang iba, si Dante na ang bahala. Napangisi si Rico. Talagang gusto mong lalong dumumi ang mga kamay mo, ano? Ito lang ang tanging paraan, malamig na sagot ni Marco, saka isinara ang telepono. Tinitigan ni Rico ang bahay. Alam niyang malapit nang sumiklab ang mas malaking bagyo, at nagsimula siyang mag-alinlangan kung siya rin ba ay madadamay dito. Sa ibang lugar, nakatanggap si Major De Leon ng ulat mula sa kanyang team. Sir, nakita po ulit namin si Rico. Nagmamanman pa rin siya sa parehong bahay. Huminga ng malalim si De Leon. Magaling. Huwag niyo muna siyang hulihin. Hayaan nating dalhin niya tayo sa mas malaking bagay. Kailangan nating mahuli si Marco na may dugo sa kanyang mga kamay. Lumalalim na ang gabi. Sa tatlong magkakaibang lugar, si Marco sa kanyang plano, si Isabel sa kanyang katapangan, at ang pulisya sa kanilang tahimik na estratehiya, lahat ay naghihintay ng pagsabog. At pagdating ng umaga,
Walang nakakaalam kung sino ang unang babagsak, ang malupit na asawang nagtatago sa likod ng maskara, o ang asawang bumalik mula sa bingit ng kamatayan na may nag-aalab na determinasyon. Malamig ang hangin ng gabi sa silang, dala ang amoy ng basang lupa matapos ang ulan. Ang madilim na ilaw sa poste ay nagbigay ng mas tahimik na anyo sa lugar kung saan nagtatago si Isabel. Mula sa labas, walang kakaiba. Isang bahay na gawa sa kahoy na may maliit na hardin na napapalibutan ng bakod na kawayan. Ngunit para sa ilan, ang bahay na iyon ang sentro ng isang malaking bagyo na malapit ng sumiklab. Sa isang lumang itim na kotse na nakaparada, hindi kalayuan, nakaupo ang isang lalaking may matigas na mukha at mabangis na tingin. Siya si Dante, ang bayaran na inupahan ni Marco. Puno ng mga lumang peklat ang kanyang mukha. Malamig ang kanyang mga mata, tulad ng isang mandaragit na sanay ng pumatay. Sa tabi niya, si Rico ay balisa, nagsisindi ng sigarilyo para itago ang kaba. Ito na ba ang bahay? Tanong ni Dante sa mabigat na boses, nakatingin sa madilim na gusali. Mabilis na sagot ni Rico, humitit ng uso. Nasa loob siya kasama ang isang matandang babae. Kakaalis lang ni EC. Elena! Kung kikilos ka, ngayon na ang tamang oras. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa labi ni Dante, isang ngiting lalong nagdulot ng kaba kay Rico. Relax ka lang. Ilang beses ko na itong ginawa. Umupo ka lang dyan. Kapag maayos ang lahat, makukuha mo ang parte mo. Napalunok si Rico. May gusto siyang sabihin, ngunit pinili niyang manahimik. May isang bahagi sa kanya na tumututol. Tila ayaw ng kanyang puso na isuko si Isabel sa malupit na lalaking ito. Ngunit, alam niyang hindi magdadalawang isip si Marco na alisin din siya kung ituturing siyang traidor. Sa loob ng bahay, nakaupo si Isabel sa sala, yakap ang isang kumot. Hindi siya makatulog. Ang kanyang isipan ay patuloy na ginugulo ng imahe ni Marco. Bawat maliit na ingay mula sa labas ay nagpapagulat sa kanya. Sinubukan siyang pakalmahin ng may-ari ng bahay, si Aling Nena. Kalma ka lang, iha. Walang makakapasok dito nang hindi ko naririnig. Luma na itong bahay, pero bawat kahoy nito ay tumutunog kapag tinatapakan ng estranghero, sabi ni Aling Nena na may ngiti. Sinubukang tumango ni Isabel kahit na mabilis pa rin ang tibok ng kanyang dibdib. Pakiramdam ko, may masamang mangyayari ngayong gabi, Nay. Hindi pa man nakakasagot si Aling Nena, bigla silang nakarinig ng mga yabag sa labas. Dahan-dahan ngunit malinaw. Agad na naniga si Isabel, namutla ang kanyang mukha. Mabilis na kumilos si Dante na may malaking patalim sa kamay. Gumapang siya sa gilid ng bahay, naghahanap ng siwang para makapasok. Si Rico ay nanatili sa kotse, nagmamasid mula sa malayo, ngunit lalong nagulo ang kanyang isipan. Sinindihan niya ulit ang sigarilyo. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Baliw talaga si Marco, bulong niya. Kung mabibigo ito, tapos na tayong lahat. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, ilang pares na mga mata na ang nagmamasid sa kanila mula sa dilim. Ang team ng pulisya na pinamumunuan mismo ni Major De Leon ay nag-set up na ng bitag mula pa noong hapon. Sinadya nilang manatili si Isabel sa bahay na iyon habang palihim na pinalilibutan ang lugar. Si De Leon, na nagtatago sa isang kotse hindi kalayuan, ay tumingin sa pamamagitan ng isang maliit na teleskopyo. Nakita niya si Dante na nagsisimulang buksan ang bintana gamit ang isang bakal. Isang ngiti ng kasiyahan ang sumilay sa kanyang labi. Ito na ang pagkakataon, bulong niya sa kanyang mga tauhan. Hayaan siyang pumasok. Hulihin natin siya sa akto. Sa loob ng bahay, lalong nagpanik si Isabel nang marinig na dahan-dahang bumubukas ang bintana. Pumasok ang hangin ng gabi na halos pumatay sa kandila sa mesa. Tumayo siya, nanginginig ang katawan. Sinubukan siyang pigilan ni Aling Nena. Huwag ka munang magpanik, iha. Magtiwala ka lang sa akin, bulong ni Aling Nena. Ngunit nang tumalon si Dante papasok ng mabilis, hindi na napigilan ni Isabel. Sumigaw siya ng malakas, tulong. Ang sigaw na iyon ay agad na nag-trigger ng mabilis na pagkilos sa labas. Ang mga pulis na matagal nang naghihintay ay nagsilabasan mula sa kanilang mga pinagtataguan. Nagbigay ng senya si De Leon sa kanyang radyo. Ngayon na. Hulihin sila ng buhay. Nagulat si Dante nang marinig ang sigawan sa labas.
Lumingon siya sa bintana at doon nakita ang mga ilaw ng flashlight ng mga pulis. Sa isang mabilis na kilos, hinila niya si Isabel at itinutok ang patalim sa kanyang leg. Walang lalapit o papatayin ko siya ngayon din, sigaw ni Dante. Mabangis ang kanyang mga mata. Pinigil ni Isabel ang kanyang hininga, nanigas ang kanyang katawan. Ramdam niya ang lamig ng talim ng patalim sa kanyang leg. Pinalibutan ng mga pulis ang bahay na nakatutok ang mga armas. Lumapit si De Leon, sinubukang panatilihing kontrolado ang sitwasyon. Dante, napapaligiran ka na. Pakawalan mo si Isabel at sumuko ka na. Wala ka ng takas. Isang malamig na tawa ang pinakawalan ni Dante. Sanay na ako sa ganitong sitwasyon. Huwag ninyong subukang lumapit. Si Rico, na nasa kotse pa, ay nagpanik nang makita ang nangyayari. Gusto niyang tumakas, ngunit 2 pulis ang agad na humarang sa kanya at kinalagad siya palabas. Pakawalan niyo ako. Wala akong kinalaman dito, sigaw ni Rico, sinusubukang ipagtanggol ang sarili. Ngunit sinulyapan lang siya ni De Leon. Bahagi ka ng larong ito, Rico. At ngayong gabi, tapos na ang laro mo. Lalong tumindi ang tensyon sa loob ng bahay. Sinubukan ni Isabel na manatiling kalmado kahit na nakatutok ang patalim sa kanyang leg. Alam niyang bawat salitang lalabas sa kanyang bibig ay maaaring magdikta ng kanyang buhay o kamatayan. Dante, hindi mo kailangang gawin ito, mahinang sabi ni Isabel, sinusubukang tingnan siya sa mata. Kung papatayin mo ako, walang pakialam sa iyo si Marco. Gagamitin ka lang niya. Ang mga salitang iyon ay bahagyang nagpatigil kay Dante. Nanginginig ang kanyang kamay kahit na nakadikit pa rin ang patalim sa balat ni Isabel. Nakita ni De Leon ang pagkakataong iyon at mabilis na nagbigay ng senya sa 2 tauhan sa kabilang bahagi ng bahay. Sa loob ng ilang segundo, isa sa mga pulis ang nagpaputok ng rubber bullet na tumama sa kamay ni Dante. Nahulog ang patalim, bumagsak si Isabel sa sahig, at agad na sinugod ng ibang pulis si Dante para lumpuhin siya. Napuno ng sigaw ni Isabel ang silid, ngunit agad itong napalitan ng iyak ng ginhawa nang dalhin siya ng 2 pulis sa labas ng bahay. Ligtas na po kayo, Ginang Isabel, sabi ni De Leon na may matatag ngunit nagpapakalmang boses. Tinitigan siya ni Isabel na mailuha sa mga mata. Salamat po, Major. Salamat. Sa labas, dinala sina Dante at Rico sa sasakyan ng pulis na may posa sa mga kamay. Malungkot ang kanilang mga mukha, puno ng galit, ngunit sumuko na rin. Tinitigan sila ni De Leon ng matalim. Akala niyo makakatakas kayo? Hindi. Lahat ng ito ay tumuturo sa iisang tao, si Marco. Nang gabing iyon, ang malamig na hangin ng silang ay napuno ng maliit na tagumpay. Hindi lang dahil nahuli ang 2 salarin, kundi dahil isang malaking katotohanan ang malapit ng mabunyag. Maaaring malaya pa si Marco, komportableng nakaupo sa bahay ng kanyang biyenan, ngunit hindi niya alam, ang bitag ng batas ay sumisikip na sa kanyang paligid. At hindi niya kailanman malalaman na ang gabing iyon ang simula ng kanyang pagbagsak. Ang malaking bahay ng pamilya ni Don Ricardo ay nababalot ng kalungkutan. Mga itim na kortina ang nakasabit sa bawat sulok, at ang amoy ng sampagita na maihalong insenso ay pumupuno sa silid. Si Don Ricardo, ang lalaking dating matikas at iginagalang, ay nakahiga na ngayon sa isang marangyang kabaong, payapa ang mukha na tila natutulog. Nag-iiyakan ang mga nakikipaglamay. Ngunit sa gitna ng mga hikbi, si Marco ay nakatayo na may peking kalungkutan. Nakayuko siya na para bang lubog sa pighati. Ngunit sa loob-loob niya, ipinagdiriwang niya ang isang tagumpay. Sa wakas, bulong niya sa sarili, lahat ng ito ay magiging akin. Mula nang ipahayag ang pagkamatay ni Don Ricardo, iisa lang ang nasa isip ni Marco, ang mana. Malawak na lupain, malaking bahay, stock sa kumpanya, at malaking halaga sa bangko. Para sa kanya, iyon ang karapat-dapat na kabayaran para sa lahat ng kanyang sakripisyo, kabilang na ang pag-alis kay Isabel. Ngunit hindi niya alam, ang kanyang plano ay nagsimula ng masira mula pa noong gabi sa silang nang mahuli sina Rico at Dante. Hindi niya namamalayan na bawat kilos niya ngayon ay binabantayan. Pagkatapos ng libing, nagtipon ang pamilya sa sala. Tahimik ang paligid, tanging ang tunog ng lumang orasan ang maririnig. Sa ibabaw ng mahabang mesa, nakalatag ang isang malaking folder na naglalaman ng huling habilin.
Isang notaryo, isang lalaking nasa katanghaliang gulang na may makapal na salamin ang nakaupo sa dulo ng mesa. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder at tumingin kay Marco at sa ilang malayong kamag-anak. Ayon sa huling habilin ng yumaong Don Ricardo, babasahin ko na ang paghahati ng ari-arian. Inayos ni Marco ang kanyang upo, nagniningning ang kanyang mga mata sa pag-asa. Sigurado siyang ang pangalan niya ang babanggitin bilang pangunahing tagapagmana. Lalo na't mula nang mawala at mamatay si Isabel, pakiramdam niya siya na lang ang nag-iisang tagapagmana. Una, sabi ng notaryo, ang 60% ng stocks ng kumpanya ay mapupunta sa pangunahing tagapagmana, si Isabel. Biglang tumahimik ang silid. Nagtinginan ang ilang tao. Nagulat si Marco. Tila huminto ang tibok ng kanyang puso. Imposible, bulong niya, namumutla ang mukha. Nagpatuloy ang notaryo, bukod doon, ang malaking bahay na ito kasama ang lupain sa Tagaytay, at ang pangunahing bank account ay ibinibigay rin kay Isabel. Sinubukang pigilan ni Marco ang kanyang pagkagulat. Agad siyang nagsalita. Pero patay na si Isabel. Alam ng lahat iyon. Natagpuan na nga ang bangkay niya sa lawa. Tiningnan siya ng notaryo. Paumanhin, Ginoong Marco. Ngunit malinaw na nakasaad sa huling habilin na kung magkakaroon ng hindi pagkakaunawaan tungkol sa estado ng tagapagmana, ang korte ang magpapasya. Ang tungkulin ko lamang ay iparating ang nilalaman ng dokumento. Naggitngit ang mga ngipin ni Marco. Gusto niyang sumigaw, ngunit alam niyang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Kaya umupo na lang siya ulit na may malungkot na mukha, kahit na sa loob niya ay nagkakagulo na siya sa panik. Nang gabing iyon, mag-isang nakaupo si Marco sa opisina ni Don Ricardo. Wala nang laman ang baso ng whiskey sa kanyang kamay, ngunit hindi nawawala ang kapaitan. Bakit si Isabel pa rin, bulong niya? Wala na siya. Dapat diretsong mapunta na sa akin ang lahat ng ito. Magulo ang kanyang isipan. Nagsimula siyang magplano ng legal na hakbang para questionin ang habilin. Ngunit patuloy na lumilitaw ang imahe ng mukha ni Isabel na para bang nang aasar sa kanya. Kung totoong buhay ka pa, Isabel, sisiguraduhin kong hindi mo matitikman kahit isang sentimo mula sa manang ito. Samantala, sa kanyang pinagtataguan, narinig ni Isabel ang balita tungkol sa pagbasa ng habilin mula kay Elena. Tahimik na nakaupo si Isabel, matatag ang kanyang mukha, kahit na mailuhang dahan-dahang dumaloy. So, naniniwala pa rin sa akin si Papa hanggang sa huli, sabi niya na nanginginig ang boses. Tumango si Elena. Isa. Malinaw na ipinapakita ng habilin na gusto niyang ikaw ang maging tagapagmana. Si Marco ay bisita lang sa bahay na ito, hindi tagapagmana. Tinabunan ni Isabel ang kanyang mukha ng dalawang kamay, pinipigilan ang emosyon. May lungkot dahil sa pagkawala ng ama, ngunit mayroon ding matinding determinasyon na ipagpatuloy ang kanyang ipinamana. Kung ganoon, sabi niya, hindi na ako maaaring magtago pa. Kailangang malaman ni Marco na buhay pa ako, at kailangan niyang pagbayaran ang lahat ng ginawa niya. Tiningnan siya ni Elena. Sigurado ka na bang handa ka na? Hindi lang ito tungkol sa mana, tungkol ito sa buhay mo. Kung lalabas ka ngayon, lalong magiging desperado si Marco. Pinunasan ni Isabel ang kanyang luha at tumingin ng diretsyo. Kaya nga, ayoko nang mabuhay sa takot. Mas mabuting lumaban ako ngayon kaysa habang buhay na tinutugis. Sa istasyon ng pulisya, nakatanggap si Major De Leon ng ulat tungkol sa mana ni Don Ricardo. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. So, napunta pa rin kay Isabel ang yaman, sabi niya. Magaling. Mas lalong ma-depressure si Marco. At kapag nawalan na siya ng kontrol, doon natin siya mahuhuli. Lumalalim na ang gabi. Nakaupo si Marco sa silya sa opisina ni Don Ricardo, tinitingnan ang folder ng huling habilin. Binuklat niya ang bawat pahina, naghahanap ng butas, ng isang bagay na maaari niyang gamitin. Ngunit ang natagpuan niya ay ang huling pangungusap na isinulat mismo ni Don Ricardo. Ang yamang ito ay ipagkakatiwala ko lamang sa sarili kong dugo't laman kay Isabel, ang anak na minamahal ko. Sana'y alagaan niya ito ng may malinis na puso at iwasan ang mga taong sakim. Ang mga salitang iyon ay nagpamula sa mukha ni Marco. Kinusot niya ang papel at itinapon sa apoy ng kandila. Sakim.
Akala mo sakim ako, Ricardo, sigaw niya sa walang taong silid. Ikaw ang nagkamali. Karapatan ko ang lahat ng ito dahil mas marami akong isinakripisyo kaysa kaninuman. Ngunit sa likod ng kanyang galit, may takot na hindi niya maalis. Ang takot na totoong buhay pa si Isabel at malapit nang bumalik para kunin ang lahat sa kanya. At hindi niya namamalayan, paubos na ang kanyang oras. Nang araw na iyon, napuno ng tao ang korte. Sa labas, nagkumpulan ang mga mamamahayag at mga usisero, gustong masaksihan ang paglilitis na naging usap-usapan sa loob ng ilang linggo. Ang misteryosong pagkamatay ni Don Ricardo, ang pinag-aawayang mana, at ang pagkawala ni Isabel, lahat ay naging isang malaking kwento na umakit sa atensyon ng publiko. Sa loob ng korte, nakaupo si Marco sa upuan ng nagsasakdal, suot ang isang itim na Amerikana. Puno ng kumpiyansa ang kanyang mukha, na para bang nasa kanyang mga kamay na ang tagumpay. Sa tabi niya, ang mamahaling abogadong inupahan niya ay naghahanda ng mga dokumento. Kalma lang, Ginoong Marco, bulong ng abogado. Dahil sa ebidensya na patay na si Isabel, halos 100% na ang sansa nating manalo. Siguradong mapupunta sa inyo ang mana. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa labi ni Marco. Iyan ang nararapat. Walang makakapigil sa planong ito. Ngunit sa kabilang panig ng korte, tahimik na nakaupo si Major De Leon bilang isang saksing ipipresenta. Tinitigan niya si Marco na may kahulugan na para bang alam na niya na lahat ng kayabangang iyon ay malapit ng gumuho. Nagsimula ang paglilitis. Ipinukpok ng hukom ang kanyang martilyo at agad na tumahimik ang lahat. Ang paglilitis sa kaso ng pag-aangkin sa mana ng yumaong Don Ricardo ay idinedeklarang bukas, sabi ng hukom sa matatag na boses. Agad na nagpresenta ng argumento ang abogado ni Marco. Kagalang-galang na hukom, ang aming kliyente ang nag-iisang lehitimong tagapagmana ng yumaong Don Ricardo. Dahil ang pangunahing tagapagmana na si Isabel ay pumanaw na, mayroon kaming ebidensya ng pagkatagpo ng kanyang bangkay sa lawa at mga saksing susuporta rito. Tumango ang hukom habang nagsusulat. Sige, susuriin ang ebidensya. Ngumiti si Marco. Lahat ay naaayon sa kanyang plano. Ngunit hindi niya alam, may malaking sorpresa na inihanda ang kabilang panig. Nang tawagin si Major De Leon para magbigay ng pahayag, naging tensyonado ang korte. Tumayo ng tuwid si De Leon, maayos ang kanyang uniforme, malakas ang kanyang boses. Kagalang-galang na hukom, totoo pong may natagpo ang bangkay ng babae sa lawa. Ngunit, batay sa masusing resulta ng forensic, ang pagkakakilanlan ng bangkay ay hindi si Isabel. Nag-ingay ang korte. Nagbulungan ang mga tao. Mabilis na nagsulat ang mga mamamahayag habang si Marco ay biglang namutla. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng abogado ni Marco. Ang opisyal na ulat ay nagsasabing si Isabel ang bangkay. Tiningnan siya ni De Leon. Ang ulat na iyon ay pansamantala lamang bago lumabas ang resulta ng ihi. At ngayon, makukumpirma na namin na ang bangkay ay walang biological na ugnayan sa yumaong Don Ricardo o kay Isabel. Mahigpit na hinawakan ni Marco ang kanyang upuan. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit sinubukan niyang manatiling kalmado. Kung ganoon, nasaan si Isabel? Isang malabong ngiti ang sumilay sa labi ni De Leon. Magandang tanong. At sa tingin ko, mas mabuting siya na mismo ang sumagot. Bumukas ang pinto ng korte. Lumingon ang lahat. Dahan-dahang narinig ang mga yabag. Kasabay nito ang tunog ng mga kamera ng mamamahayag. At sa harap ng lahat, lumitaw si Isabel. Lumakad siya ng may grasya, suot ang isang simpleng itim na bestida. Matatag ang kanyang mukha kahit na may bakas ng kalungkutan. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Ang ilan sa mga nakikipaglamay ay sumigaw sa gulat. Si Isabel. Buhay pa siya. Paano? Nanigas si Marco sa kanyang upuan. Maputla ang kanyang mukha na para bang nakakita ng multo. Tinitigan siya ni Isabel ng diretsyo. Matalim ang kanyang mga mata, puno ng pinipigilang galit. Hindi ako patay, Marco. At sisiguraduhin kong malalaman ng lahat kung sino ka talaga. Ilang beses na ipinukpok ng hukom ang kanyang martilyo para pakalmahin ang lahat. Tahimik! Magpapatuloy ang paglilitis. Ginang Isabel, maupo po kayo sa upuan ng saksi. Umupo si Isabel at sinimulang ikwento ang lahat.
Mula sa simula ng kanilang pagsasama ni Marco, ang karahasan at banta na kanyang natanggap, hanggang sa gabing iyon sa lawa kung saan sinubukan siyang alisin ni Marco. Bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay lalong nagpapagipit kay Marco. Inupahan niya sina Rico at Dante para kidnapin ako, sabi ni Isabel na nanginginig ang boses. At tinangka niya akong lunurin sa lawa. Ngunit nakaligtas ako sa tulong ni Izzy. Elena! Mula noon, nagtago ako, naghihintay ng tamang pagkakataon para ibunyag ang lahat. Muling nag-ingay ang korte. Paulit-ulit na nagpapakalma ang hukom. Tumayo si Marco mula sa kanyang upuan, namumula ang mukha. Kasunungalingan yan. Sinusubukan niya lang akong siraan. Kung totoong nakaligtas siya, bakit ngayon lang siya lumabas? Lumingon si Isabel sa hukom. Dahil kailangan kong mangalap ng ebidensya. At ngayon, kumpleto na ang lahat, kasama na ang testimonya ni Rico at Dante na nahuli na. Natahimik si Marco. Agad na nagbago ang kanyang mukha nang mapagtantong ang mga pangalan ng dalawang iyon na ngayon ay pinakamalaking banta sa kanya. Nagsenyas ang hukom sa taga-usig para tumawag ng karagdagang saksi. At tama nga, ipinasok si Rico at Dante na may posa sa mga kamay. Nakayuko silang lumakad at umupo sa upuan ng saksi. Sa mahinang boses ngunit malinaw, sinabi ni Rico, totoo po, kagalang-galang na hukom. Lahat ng utos ay galing kay Marco. Siya ang nag-utos sa amin na kidnapin at alisin si Ginang Isabel. Tumango si Dante. Binayaran po kami para doon, pero nahuli kami bago matapos ang plano. Tumayo si Marco at sumigaw, mga traidor. Nagsisinungaling kayong lahat. Ngunit habang sumisigaw siya, lalong naging halata ang kanyang panik at takot. Nahuli ng mga kamera ang lahat ng kanyang ekspresyon, na itala ang sandali kung saan ang isang lalaking dating mayabang ay nawasak sa harap ng publiko. Sa huli, ipinagpaliban ng hukom ang paglilitis para sa karagdagang pagsisiyasat. Ngunit isa ng bagay ang malinaw, lalong nagipit si Marco. Samantala, tahimik na nakaupo si Isabel. Kahit na sa kanyang puso ay maihalo-halong ginhawa at takot, alam niyang simula pa lang ito. Mahaba pa ang daan tungo sa katarungan, ngunit kahit papaano, napatunayan niya sa mundo na buhay pa siya at hindi maaaring patahimikin ang katotohanan. Si Marco naman ay napaupo na lang natalunan. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang talagang natalo siya. Ngunit sa kanyang madilim na puso, mayroon pa ring bulong, hindi pa tapos ang laban. Hindi ako babagsak ng ganito kadali. Nang gabing iyon, madilim ang kalangitan ng Tagaytay. Malakas ang buhos ng ulan, hinahampas ang mga tahimik na kalsada. Sa isang pansamantalang selda, balisa si Marco. Ang puting damit na suot niya ay lukot na, magulo ang kanyang buhok, at maputla ang kanyang mukha. Mula pa noong paglilitis kaninang umaga, hindi siya tumigil sa pag-iisip ng paraan para makatakas. Hindi ko hahayaang manalo sila, bulong niya. Kailangan kong makalabas, anuman ang mangyari. Alam ni Marco na kung hihintayin niya ang proseso ng batas, magiging masama ang kahihinatnan. Ang testimonya ni Isabel, ang pag-amin ni Rico at Dante, at ang mga ebidensyang nakalap ni Major De Leon ay sapat na para bigyan siya ng mabigat na parusa. Hindi niya kayang ubusin ang kanyang buhay sa likod ng rehas. Dumating ang pagkakataon ng isang bantay ang nagpabaya sa pagsuri ng kandado ng selda. Gamit ang kanyang talino, nagawa ni Marco na nakawin ang isang maliit na piraso ng metal na ginamit niya para buksan ang kandado. Matagal ito, ngunit sa huli, nabuksan niya ito. Dahan-dahang lumabas si Marco, naglakad sa tahimik na pasilyo ng kulungan. Ang malakas na ulan sa labas ay naging pabor sa kanya dahil natabunan nito ang tunog ng kanyang mga yabag. Nakarating siya sa likurang bakod, umakyat at nawala sa dilim ng gabi. Hindi pa ito tapos, Isabel, bulong niya na puno ng galit. Kung hindi ko makukuha ang yaman na iyon, walang sinuman ang mabubuhay ng payapa. Kinabukasan, yumanig sa buong lungsod ang balita ng pagtakas ni Marco. Paulit-ulit itong ibinalita sa media na nagdulot ng gulo sa publiko. Sa isang safe house kung saan pansamantalang naninirahan si Isabel, tinitigan niya ang telebisyon na may tensyon sa mukha. Nakatakas siya, nanginginig ang boses ni Isabel. Paano? Si Major De Leon, na mula pa sa simula ay nagbabantay kay Isabel, ay tinapik ang kanyang balikat. Kalma lang po, ma'am.
Naglagay na kami ng mga checkpoint sa lahat ng daan palabas ng lungsod. Hindi makakalayo si Marco. Mahuhuli rin namin siya. Ngunit alam ni Isabel ang isang bagay, si Marco ay hindi isang lalaking madaling sumuko. Siya ay tuso, maparaan, at kapag nasukol, kayang gumawa ng mga bagay na hindi inaasahan. At tama nga, nang gabing iyon, lumitaw si Marco sa bahay na pamana ni Don Ricardo, kung saan nagsimula ang lahat ng madilim na kwentong ito. Ang malaking bahay ay walang tao, tanging ang tunog ng ulan at hangin ang kasama. Tumayo siya sa gitna ng sala, tinitigan ang larawan ni Don Ricardo at ng kanyang asawa. Dapat sa akin ang lahat ng ito, bulong niya. Kung hindi niyo lang isinama si Isabel, maayos na sana ang lahat. Kinuha ni Marco mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na baril na nagawa niyang ipuslit mula ng tumakas. Mabangis ang kanyang mga mata, magulo ang kanyang isipan. Hindi na lang yaman ang gusto niya, kundi paghihiganti. Kung babagsak ako, kailangan sumama si Isabel sa akin. Agad na pinalibutan ng mga pulis ang malaking bahay. Ang mga ilaw ng searchlight ay tumama sa mga pader at narinig ang malakas na boses mula sa megaphone. Marco, sumuko ka na. Wala ka ng takas. Ngunit isang tawang puno ng kabaliwan ang narinig mula sa loob. Akala niyo matatakot niyo ako. Ako ang magtatakda ng wakas ng kwentong ito. Bigla, nakarinig siya ng mga yabag mula sa loob. Lumingon siya at doon, nakatayo si Isabel, kasama si Major De Leon at dalawang armadong pulis. Tinitigan siya ni Isabel ng diretsyo, walang takot. Tigilan mo na ito, Marco. Tapos na ang lahat. Wala ka nang mapapanalunan. Itinaas ni Marco ang kanyang baril, itinutok kay Isabel. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit puno ng galit ang kanyang mga mata. Akala mo susuko na lang ako? Hindi. Kung babagsak ako, kailangan mo ring mamatay kasama ko. Tumindi ang tensyon. Handa nang magpaputok ang mga pulis, ngunit nagsenya si De Leon na maghintay. Alam niyang isang maling galaw ay maaaring maging biktima si Isabel. Huminga ng malalim si Isabel at lumapit. Marco, hindi na ako natatakot sa iyo. Kinuha mo na ang lahat sa akin noon, kaligayahan, kalayaan, halos pati na ang buhay ko. Pero tingnan mo ang sarili mo ngayon. Isa ka na lang lalaking talunan dahil sa sarili mong kasakiman. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Marco. Lalong nanginig ang kamay na may hawak ng baril. Puno ng galit ang kanyang mukha, ngunit mayroon ding desperasyon. Tumahimik ka, sigaw niya. Huwag kang magkunwaring matalino sa harap ko. Ngunit bago pa man niya makalaboso ang gatilyo, isang putok ng baril ang unang narinig. Bang! Nahulog ang baril sa kamay ni Marco. Napaluhod siya. Binaril ng isang pulis ang kanyang kamay para lumpuhin siya. Mabilis siyang pinusasa ng ilang pulis. Tinitigan ni Marco si Isabel na may puno ng galit sa katumawa ng mahina. Nanalo ka ngayon, pero hindi mo kailanman mabubura ang alaala ko sa buhay mo. Ipinikit lang ni Isabel ang kanyang mga mata, hinayaang dumaloy ang luha. Hindi ko kailangang burahin ka, Marco. Ikaw na mismo ang sumira sa sarili mo. Ilang linggo ang lumipas, ginanap ang pagbaba ng hatol. Hinatulan si Marco ng habambuhay na pagkabilanggo para sa attempted murder, conspiracy at pagnanakaw. Samantala, tuluyan nang nakuha ni Isabel ang buong karapatan sa mana ng kanyang ama. Ngunit para kay Isabel, ang tagumpay ay hindi tungkol sa yaman. Napagtanto niya na ang pinakamalaking pamana na kanyang natanggap ay hindi pera o malaking bahay, kundi ang pangalawang pagkakataon na mabuhay ng malaya mula sa takot. Sa hardin ng bahay ni Don Ricardo, na ngayon ay inaayos na, nakatayo si Isabel, nakatingin sa lawa mula sa malayo. Ang lugar na dati ihalos